Bata pa lamang, laki na sa layaw si Enrico. Paano ba naman, napakaraming negosyo ng kanyang mga magulang. Kung ano ang maibigan, siya naman ibinibigay sa kanya. Uniko iho kasi at nag-iisang anak lamang. Lagi niyang pinagbubuntungan ng galit ang kasambahay na si Ninita, 40 taong gulang, biyuda at walang anak. Mula pagkadalaga ay naninilbihan na siya sa mga magulang ni Enrico. Ninita! Ninita! Nasaan ka ba? Walang respeto na pagsigaw ni Enrico. Andito na po, senyorito. May kailangan po ba kayo? Tanong ng kasambahay habang nagpupunas ng pawis. Ano ba't napakabagal mo? Nakakasira ka ng araw. Nalaban mo na ba yung mga bagong pantalon ko ha, Ninita? Nakasampay na po, senyorito. Sagot naman ni Ninita. Okay, pakilaban na rin ito. Sabay hagis sa mukha ng kasambahay ang ilan pang mga damit. Bilisan mo na! Sige po. Nagkukumahog na pinulot ni Ninita ang ilang damit na nahulog. At saka pala Ninita, yung mga nilabhan mo kahapon, plantsahin mo at dalhin din kaagad dito ngayon. Opo, senyorito. Ilang oras pa ang lumipas at oras na para kumain ng hapunan. Ang mami at daddy wala pa ba? Hindi pa ba sila magkakasabay? Tanong ng binata. Hindi raw po eh. Lumabas si Enrico ng kwarto at nagtungo sa kusina upang kumain. Ngunit umusok sa galit ang binata nang makita ang nakahain. Ninita! Ninita! Malakas na sigaw ng lalaki. Bakit po? Nagmamadaling takbo naman ang kasambahay habang dala-dala ang juice na kinunaw para sa binata. Ano to? Minudo? Ang sabi ko, pritong pork chop, hindi ba? Bakit minudo ang nandito? Sorry sir. Hindi ko po kasi naintindihan kanina. Takot na sagot ni Ninita. Luhod, Ninita! Utos ng senyorito sa kasambahay. Luhod! Bilis! At agad naman itong tumalima. Bakit po, senyorito? Nanginginig na sagot ni Ninita. Lamunin mo lahat to! Ibinobo at isinampal ni Enrico ang ulam sa mukha ni Ninita. Ubusin mo yan ha! At saka ito tumalikod at umalis. Hindi na makatao kung ituring ni Enrico si Ninita, ngunit magkagayon man ay hindi siya pinapatulan ng kasambahay. Tinitiis nito lahat ng panlanakit at pang-aabuso ng binata. Hindi rin naman niya ito magawang isumbong sa mga magulang dahil sa personal na dahilan. Isang araw ay dumalaw ang mga kaibigang lalaki ni Enrico. Uminom sila ng mainit at mamahaling kape sa balkonahe. Ninita! Napakakupad mo, yung kape nung isa kong kasama, sigaw pa ng binata. Nagmamadali naman lumabas si Ninita, ngunit hindi sinasadyang natabig niya ang mamahaling motor ni Enrico. Dahilan para matumba at mabasag ang side mirror nito. Sorry po, senyorito. Hindi ko naman po sinasadya. Umiiyak na paghingi ng paumanhin ng kasambahay. Mamaya tayo mag-usap, Ninita. Humanda ka sa akin. Umalis ka na bago pa kung anong magawa ko sa'yo. Galit na sigaw ni Enrico. Bago umalis ang katulong ay sinabuyan siya ng mainit na kape ng binata. Nagulat naman ang mga kaibigan ni Enrico sa nakita, ngunit pinagtawanan lamang din ng mga ito si Ninita sa nangyayari. Nagpupunas ng sahig si Ninita noon nang biglang may humila ng kanyang buhok. Nagulat na lamang siya nang biglang isubsob ang kanyang mukha sa maduming tubig na timba. Alam mo ba kung magkano yung motor na sinira mo ha? Sorry po, senyorito. Paghingi ng paumanhin ni Ninita habang pinupunasan ang mukha. Yung sadmero na binasag mo, katumbas noon ay 4 na buwang sahod mo. Paano mo mababayaran yun ha? Tanga-tanga ka kasi. Isinubsob pang muli ng binata ang mukha ng kawawang kasambahay sa timba. Maya-maya pa
ay bumukas ang pinto at gulat naman pumasok ang mami ni Enrico. Hindi nila inaasahan ang nakita. Anong ibig sabihin nito, Enrico, ha? Galit na tanong ng kanyang ina. Sinira kasi ni Ninita yung side mirror ng motor ko. Alam niyo naman kung magkano iyon. Pero, hindi tamang tratuhin mo siyang ganyan dahil lamang doon. Sagot naman ng ina. Ayos lamang po ako, senyora. Huwag niyo na pong pagalitan si senyorito. Pagsuway naman ni Ninita. O ano, nagpapaawa ka pa ngayon, ha? Tanong naman ni Enrico. Kinapitan nito muli ang buhok ng kasambahay at saka itinulak papunta sa sahig. Enrico, tumigil ka na! Anong klaseng tao ka, ha? Di ka namin pinalaki ng ganyan. Sigaw muli ng kanyang ina. Sira ang motor ko. Ano pang magagamit ko dahil lamang sa katangahan ng katulong mo? Lahat ng pananakit mong ito ay dahil sa maliit na sira na iyan? Tao ka pa ba, Enrico? Bakit? Parang hindi tao kung tratuhin mo ang kasama natin sa bahay. Wala ka bang pagrespeto sa matatanda? Tanong muli ng ina. Bayad naman ang pera niyo, yung serbisyo niya. Bakit ako mangingilag na tratuhin siya ng ganito? Alam mo, kung alam ko lang na lalaki kang ganyan, sana hindi ka na lang namin inampon ng daddy mo. Galit na sambit naman ng ina. Anong sabi mo, mami? Gulat na gulat ang binata sa narinig. Halatang nagulat naman din ang babae sa nasabi niya, ngunit tama lamang siguro na masiwalat na ang katotohanan. Ang babae sinasaktan mo, si Ninita. Siya ang tunay mong ina, Enrico. Si Ninita ang nanay mo. Naluluhang pag-amin ng kinagisnang ina ng binata. No! Nagsisinungaling ka. Nagbibiro ka lang, mami, hindi ba? Iyon ang katotohanan. Na pumanaw ang tunay mong ama, kami na ang kumupkup sa'yo dahil walang panggastos si Ninita para sa pangangailangan mo. Kapalit iyon ng pangakong bibigyan ka ng magandang buhay. Inampun ka namin at itinuring na anak. Pero hindi tama na ginaganyan mo ang babaeng nagluwal sa'yo sa mundo. Hindi naman makapaniwala ang binata sa mga naririnig. Nakatitig lamang ito sa kasambahay nilang nakaupo sa sahig na lumuluha na rin. Tumakbo ang binata sa kanyang kwarto. Doon siya nagkulong at magdamag na hindi lumabas. Kinabukasan ay nag-aayos si Ninita ng mga nilabhang damit nang may humawak sa likod niya, si Enrico. Senyorito? Gulat na tanong ng katulong. Huwag mo na akong tawaging senyorito. Alam naman nating pareho ang totoo. Seryoso? Saad ng binata. Ayos ka na ba? Tanong naman ni Ninita. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kita kakausapin. Hindi ko alam kung paano hingi ng tawad sa'yo sa dami ng kasalanang nagawa ko. Kaya pala, ganun na lamang kahaba ang pasensya mo sa akin. Ikaw pala ang tunay kong ina. Naluluhang, sabi ng binata. Wala na iyon, tapos na. Ang mahalaga, maayos ka at may magandang buhay. Patawarin mo sana ako kung pinaampon kita. Sorry anak. Ako nga yung dapat humingi ng tawad sa inyo eh. Sa malaki na ginawa kong kasalanan sa inyo. Pumapatak na ang mga luha ng binata. Patawad, Nay. Patawarin po ninyo ako. Lumapit si Enrico sa ina at niyakap ito ng sobrang higpit. Ayos lamang yun, anak. Mahal na mahal ka ni nanay. Kaya lahat kaya kong tiisin para sa'yo. Yumakap din ito ng mahigpit at hinaplos ang buhok ng anak. Malaki ang pinagbago ni Enrico mula nang malaman niya ang katotohanan. Hindi na siya naging maluho at natutunan niyang rumispeto sa kapwa
at lalo na sa nakakatanda. Sa kinagisnang magulang pa rin siya nakatira kasama ang inang si Ninita. Madalas ay tinutulungan na niya ito sa mga gawain at ipinapakita ang pagmamahal para sa tunay na ina. Maligayang maligaya siya noon dahil sa panahon ng problema, hindi lamang isang ina, kundi dalawa ang kanyang nalalapitan. Hanggang dito na lamang mga katropa. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ito at mayroon kayong napulutan na aral. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Paalam.